Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng News 5 34 minutes ago. Title: Saldico allegedly received death threats. The legal counsel of former Ako Bicol Representative Saldico insisted that it received death threats in connection with his involvement in the anomaly flood control projects. Excuse me ha. Ito ang pahayag ng abogado, Attorney Roy Rondain, sa isang press briefing ngayon, Wednesday, November 5 pa pala ngayon. Representative Ko would have wanted to be here to answer your questions, but unfortunately, there are credible and serious threats to his life. He's really afraid to come out at this time. Takot. Takot na takot. Come out, ibig sabihin yung umuwi siguro. Kasi doon sa ibang bansa, kung nasaan siya, I think Spain, yung dalawang videos na kumakalat ngayon sa social media, yung isa kumakain siya. Sir, kailan kayo uwi ng Pilipinas? Gumanon siya, tumakbo. Yung isa naman, yung sa may kalsada, ginanon ng camera, gumanon din yung kamay niya. Wag. Des, tumakbo, palayo. Oh. I'm not sure, yung nababasa ko lang, parang nasa Spain. Nasa Spain siya ngayon. So, afraid to come out or afraid to return to the Philippines dahil daw may death threat. Okay. Noong una, sakit sa puso. Oh. Itong mga bidyong na ipakita, ang bilis niyang kumaripas ng takboy. Yun ba yung may sakit sa puso? Niloloko lang nila ang taong bayan, yung sakit sa puso na yan. Katulad din ni dating Speaker Martin Romualdez. Kailan ba yan? October 22, hearing sa ICI, dapat sana mag-attend. Bigla lang nag-request na postpone dahil mag-undergo ng medical procedure. Up to now, wala naman silang ipinapakitang medical certificate na patunay na meron siyang karamdaman. Silang dalawa. So, makita nyo, parehas sila ng style. May sakit daw sa puso. So, itong isa, may death threat. So, granting, for the sake of argument, granting na may death threat, sino naman gustong maggurgur sa kanya? Taong bayan? I don't believe so. Ang taong bayan, galit lang. Hanggang galit lang yan sa social media. Galit lang, binabantayan siya. Salamat pala sa mga OFWs natin dyan sa Europe, lalo na sa Spain. Salamat kasi may mga nagbabantay talaga sa kanya. Please lang, ituloy nyo po yung pagmanman sa inyong lugar. Kung nandyan siya, at least mabidyoan siya, that will add agony. Lalo siyang mahirapan dahil I'm sure takot na takot yan maglabas. Dahil alam niya na maraming Pilipino, kahit sa sulok ng mundo, hindi siya talaga makakatakas sa inyong mga camera. Okay, so I don't believe so na yung taong bayan, yung ninakawan, ay magtangka sa kanyang buhay. Kung meron man, okay, yung mastermind. I don't know kung sino yung mastermind na yun. Kasi, pag nagsalita si Saldico, nako, damay. Damay yung pataas ba? Kasi nagsimula dito sa baba eh. Sino yung nasa baba? Yung mga contractor, DPWH, sila yung nasa baba. And then paakyat, nandito na si Saldico. Tapos, nag-stop na sa kanyang investigasyon. Kasi dito sa pataas sa kanya, wala na eh. Wala na daw. Wala akong ebidensya, hindi sila damay. So, kung ako yung nasa taas ni Saldico,
Delikado ako pag kumanta siya, ito, speculation lang ito. Maayo na lang, ipagurgur na lang para wala nang magsasalita. Kung totoo. But, to me, generally, wala. Palusot lang ito. Tignan natin people who reacted. 10,000 people who reacted, 10,000 din ang tumatawa, 113 ang galit, 228 lang ang naniniwala sa pahayag ng abogado. So, huwag nyo na pong lukuhin ang taong bayan. We were not born yesterday. Comments. Mari Icor. Parang kilala ko ito. Huwag kang kukurap kasi. Dennis Blanca. Noong nagnakaw, walang takot. Tapos ngayon, palalabasin na takot para sa kaligtasan niya. O nga naman. Edmond Gasias, tell it to the Marines. Pipito Silva, may bodyguard man kaha, drama anthology. Missing in action, sabi ni Edson Baldonado. Being cut, takot pala mamatay, sabihin na lang may death threats para di na naman makalabas. Aiza Guillermo, deserve. Kuya Mix, kulang pa buhay niya bilang kabayaran. Yes, sa Cebu, may post. Sino bang nag-post Parang si Atty. Vic. 48 dead. And then 20 plus missing sa Cebu. Grabe, nakakaawa. May umiiyak kanina na nag-post sa Facebook reel. Ang mga sakyanan, hindi na nila isalba dahil biglaan ata yung pagtaas ng tubig. Nagkapatong-patong mga sakyanan. Ganyan po, ang hirap ng baha. Ulitin ko, nagkakaroon ako ng trauma kung minsan kung makita ko yung mga baha. Kasi may experience ako, high school ata ko noon. Kaming dalawa lang ng pinsan ko na iwan sa aming bahay. Mabuti na lang bahay namin is may second floor. Okay? Yung tubig baha, halos 3 inches na lang. Ganyan na lang ang tubig baha para makaabot doon sa salog o yung flooring ng second floor. Dalawa lang kami ng pinsan ko na iwan sa bahay. Ganon po ang naranasan kong baha. Yung dahil sa bagyo, malalakas na bagyo, signal number 3, number 4, yung buong bubong ng mga kapitbahay namin talagang inililipad ng hangin. So, kawawa yung So, tapos ito ngayon, pag nakawan tayo ng bilyones, trilyones, tapos ganyan lang, niloloko tayo na may death threat. Tapos, wala daw ebidensya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nasa Ginoo magpasalamat mi ingon man sa nag-video ingon sa naghatag. Salamat. Salamat kayo sa sponsor aning sin. Unta tagaan sila og maayong panglawas. Salamat sa nangatag og sin ang Dios magapanalangin kanila. Salamat. Oman among balay na nabungkag na. Salamat sa nag-sponsor ani og basta Ginoo. Payong ko inungay. Jadi, akan salamat kayo sa Ginoo, salamat kayo sa nag-video. Salamat kayo sir. Salamat sa nag-video, salamat sa naghatag ani, ug labaw na sa nag-sponsor. Thank you.
Salamat kayo sa Sin, salamat kayo sa tanan sa nagatanawan ng video. Makabalay na gid ko.